ang karugtong ng ating kwento. For the Love of the Man-Hater, Chapter 8. Ating balikan ang eksena. Nakarating sila sa restaurant na ganon pa rin ang ayos. Hawak pa rin ni Marcus ang kamay ni Anne habang di naman maipintang mukha ng dalaga. Welcome back, Sir Marcus. Nakangiting bati ni Ashley. Thanks. Kiming tugon ni Marcus. Maging ito ay napansin na magkahawak kamay sina Anne at Marcus at makahulugan ding tumingin kay Anne. Let's get inside. Anyaya ni Marcus bago pa makapagsalita si Ashley. Hindi maiwasang hindi magtinginan ng makahulugan sina Ashley at Jill. Pinapasok sila sa VIP room. Wait for me. I'll talk to the crew. Paalam ni Marcus sa kanila. Hindi na nito hinintay na sumagot sila. Anong nangyari? Tanong ni Ashley kay Anne paglabas ni Marcus. Ewan ko, pagdating niya kanina pinuntahan ako sa opisina kung ano nang pinagsasabi. Tinawag pa akong honey at sweetheart. Sinapian yata sa Maynila. Sagot ni Anne na hindi pa rin maipinta ang ekspresyon sa mukha. Ang sweet ninyo parang may something. Saad ni Jill na halatang kinikilig. Ikaw anong something ang sinasabi mo riyan? Ang ganyang style ng mga lalaki, alam na alam ko na yan. Saad ni Anne. Iniwan ka ba ng boyfriend mo kaya kagalit sa mga lalaki? Tanong ni Jill. Hindi, pero may mas malala pa sa sinabi mo ang dahilan ko. But for now, I don't want to talk about it. Nagkibid balikat na lang si Jill at hindi na rin nagtanong pa si Ashley. Katahimikan ang panandaliang namamagitan sa kanilang tatlo na binasag ni Marcus. I'm back. Sambit nito. Napalingon sa gawing pinto ang tatlo. Kasunod ni Marcus ang tatlong waiter na may bitbit na malalaking tray. Inilapag ng mga waiter ang mga pagkain. Pagkatapos ay nagpaalam din agad ang mga ito. Pag-alis ng mga ito ay umupo na rin si Marcus sa tabi ni Anne. Sir, lahat yata ng klase ng snack kinuha mo. Wika ni Jill. Oo, maikling tugon ni Marcus. Hala, Sir Marcus, hindi natin mauubos ito. Saad naman ni Ashley. Uubusin natin, di ba honey? Sabi nito, sabay baling kay Anne. Sana may tumawag din sa akin ng honey. Sabi ni Ashley na hindi na itago ang kilig. Bagay kayo, sir. Sunod namang wika ni Jill. Tumigil kayo nagtatampo na ako sa inyo. Nakaingos na sabi ni Anne. Ikaw kasi Ashley, kung kiligin ka riyan, wagas. Biro ni Jill. Ikaw nga dyan ang nagsabing bagay sila Ganti naman ni Ashley. Enough guys, baka maiyak ang baby. Saway ni Marcus sa dalawa. I'm not a baby. Bulalas ni Anne. Baby kita, okay? Here, kumain ka na. Matamis ang ngiti na sabi ni Marcus, sabay alok ng pagkain kay Anne. Sa ilalim ng lamesa ay panay ang kulitan ng mga paa ni Ashley at Jill, sabay sulyap kina Marcus at Anne. Kakain ka kailangan pang subuan kita. Saad muli ng binata dahil hindi pa ginagalaw ni Anne ang pagkain niya. Kumain ka na lang. Hindi ka ba makakain kung hindi ako kakain, sir? Nakaingos na turan ni Anne. Hindi ako kakain kapag hindi ka kakain. Jill and Ash, eat all you can. Baling ni Marcus sa dalawa. Thanks for the treat, sir. Wika ni Jill. Welcome. Enjoy. Pinipilit kumalma ni Marcus. Ang pinakaayaw pa naman niya ang tinatanggihan ang pagkain. And you lady, kumain ka na kung ayaw mong maiwan tayong dalawa rito. Baling nito kay Anne na hindi pa rin maipinta ang mukha. Don't force me. Anas ni Anne. Naughty girl. Sambit ni Marcus. Konti na lang ang pasensya nito. Kung ayaw mong kumain,
di wag. Mauna na ako guys, magpapahinga na ako. Kapag hindi ninyo naubos ang mga yan, i-take out na ninyo at iuwi. Sabi ni Marcus kina Jel at Ashley, saka tumayo at mabilis na umalis. Hala ka bakla, nagalit yata. Saad ni Jel, nang sila na lang tatlo ang nasa loob. Who cares? Galit na sambit ni Anne, subalit sa loob-loob niya ay nagsisisi sa inasta. Because, after all, Marcus is still the boss. Masyado ka yatang nagpapadala sa galit mo sa mga lalaki, Anne. Hindi naman lahat katulad ng inaakala mo. Subukan mo munang kilalanin ang iba. Saad ni Ashley. They are all the same. Parang hindi naman ninyo kilala ang tatay niya. You're wrong, Anne. At kung ano man ang dahilan mo, kung bakit ka galit sa mga lalaki, huwag mong lahatin. Maaring may mga manloloko, pero meron pa ring matino at seryoso. Seryosong tura ni Jel. Maintindihan niyo rin ako kapag nalaman niyo ang totoo. Turan niya, saka tumayo at dinampot ang laptop. Mauna na ako, may tatapusin pa ako. Paalam niya sa dalawa. Wala nang nagawa ang dalawa, kundi ang hayaan si Anne. Mukhang malalim ang dahilan niya bakla. Ani Jel kay Ashley nang silang dalawa na lang. Mukha nga, kumain na lang tayo, pabayaan mo silang magtampuhan. Mukhang may gusto si Sir Marcus kay Anne. Masyadong halata. Saad ni Ashley. Oo nga mag-isang linggo pa lang si Anne rito. Sa tingin mo ganun kabilis magkagusto si Sir Marcus sa kanya? Bulong naman ni Jel. Posible. Diba meron ngang love at first sight? Diba? Abangan lang natin. Bulong naman ulit ni Ashley. Dumiretso naman si Anne sa opisina niya. Sa lahat yata ng hotel na napasok niya, ay ito lamang yata ang may kakaibang disenyo. Kagaya na lang ng opisina niya at Marcus na konektado sa isang unit. Si Ashley at Jel ay magkasama sa isang opisina. Ang pinagkaiba lang ay may sariling unit ang bakla na monthly salary deduction. Nasa private swimming pool si Marcus at walang sawa sa paglangoy. Doon ito binubuhos kapag hindi maganda ang mood niya. Matatagpuan ang pool na yon sa kaliwang bahagi ng resort na siya lang ang gumagamit. Ganon ang ginagawa niya kapag masama ang loob niya. Anne Arellano, sa lahat ng babaeng nakilala ko, sa'yo lang ako nagkaganito. Samantalang mag-isang linggo ka pa lamang rito. Usal nito bago muling nag-dive. Tuluyan na rin nawala ang konsentrasyon ni Anne sa ginagawa niyang report para sa Sabado. Unang report niya, tungkol iyon sa mga kailangang i-provide sa resort and some suggestions. She want to be prepared. Makikilala niya ang mga boards ng Monte Cristo Hotel and Resorts. Katok mula sa labas ng pinto ang pumukaw sa atensyon ni Anne. Come in. Sambit niya. Heto nang pinagawa mo sa akin. Tingnan mo na lang kung okay na. Ani Jel paglapit sa harapan ng lamesa ng dalaga. Thanks. Pag-aaralan ko bukas. Okay. Iiwan na kita. Magkita na lang tayo later. Paalam din agad ni Jel. Pinagawa niya si Jel ng sketch ukol sa plano niya, according to her observations. She is hoping the board member to approve the proposal dahil tiyak na pasok naman sa budget ng company. Lumipas ang mga oras, tapos na naman ang isang araw niya. Nagpasya siyang lumabas muna at magpahangin. Paglabas niya sa lobby, ay nagkasalubong sila ni Marcus, pero hindi niya pinansin. Nang sumunod na araw, Anne makes herself busy at kahit anong pangungulit ni Marcus ay hindi niya pinapansin. Paninindigan talaga niyang pagiging man-hater niya. Ang tanong, hanggang kailan? Anne, okay ka lang ba? Untag ni Jel. Nalunod na kung sino man ang nasa isip mo sa sobrang lalim. Dugtong pa nito. Naalala ko lang ang mama ko. Giit ni Anne. Kahit ang totoo, ay iniisip niya kung paano lalong inisin si Marcus nang lubayan na siya nito. Bakit hindi mo tawagan?
Suhestyon ni Jel. Wala na siya, Jel. Matagal na niya akong iniwan. Malungkot na tugon ni Anne. Ganun ba? Sorry, I didn't know. Inging paumanhin nito sa kalumapit sa dalaga at hinaplos ang likod. Okay lang. Sige na, tapusin na natin ito para makapagpahinga naman ang isip natin. Aniya na sinundan ng malalim na buntong hininga. Tipid na umiti si Jel, saka bumalik sa upuan nito at itinuon ang pansin sa ginagawa nilang report. Makalipas ang ilang oras, katok sa pinto ang umagaw sa pansin ng dalawa. Tumayo si Jel para buksan yun. Pumasok si Ashley na may bitbit na tray. Oh, bakit ikaw ang nagdala niyan? Usisa ni Jel at tinulungan ang kaibigan. Actually, pinadala lang sa akin yan. Sagot ni Ashley na sinulyapan si Anne. Dinalhan sila nito ng merienda. 10:00 na nga pala ng umaga at hindi na nila namalayan yun. Kanino galing? I mean, sinong nagpadala? Tanong ni Anne. Subalit, nanatiling natuon ang pansin sa laptop. Baka may gayuma yan. Dugtong pa niya. Sa pagkakataon na yon ay nag-angat na siya ng tingin. Don't worry, friend. Ako ang pumili ng mga yan. Saad ni Ashley. Girl, masama ang tumanggi sa grasya. Kaya, halika na. Kumain muna tayo. Turan ni Jel matapos ilapag sa mini table ang mga dala ni Ashley. Alam ni Anne na si Marcus ang nagpadala ng mga pagkain. Halika na nang mas magandang kalabasan ang ginagawa natin. Pangungulit ni Jel. Napailing na lang si Anne. Baka kung ano pang isipin ng dalawa, kaya pinaunlakan na lang niya ang mga ito. Pagkatapos nilang kumain, nagpaalam na rin si Ashley, kina Jel at Anne. Magkita-kita na lang tayo sa lunch, sabi nito bago tuluyang iniwan ang dalawa. Sige, maikling tugon ni Jel habang si Anne ay nakatuon na ang pansin sa harap ng laptop. Pagkalipas ng ilang oras, walang choice si Anne kundi ang lumabas para kumain ng tanghalian. Sa bungad pa lang ng pinto ay nakita na niya si Marcus. Ano naman, akala niya makukuha niya ako sa pagpapadala ng snacks. Sa isip ni Anne. Bakla, mauna ka na, magsi-CR lang ako. Paalam ni Jel nang nasa loob na sila at hindi na hinintay makapagsalita si Anne. Napailing na lang siya na tumuloy at naghanap ng bakanteng mesa para sa kanilang tatlo nila Ashley. Paupo na siya sa napiling pwesto ay may lumapit sa kanya. Akala niya ay waiter. I need a waiter, not you. Agad niyang sabi kay Marcus na nakatayo sa kaliwang bahagi niya. I can serve you, ma'am. What would you like to eat? Saad ni Marcus. Pwede ba, Mr. Montecristo? Lubayan mo ako? Masungit na sabi ni Anne. Bakit ba iniiwasan mo ko? Galit ka ba sa akin? Tanong ni Marcus na umupo na sa tabi niya. Sinong matutuwa sa mga pinaggagawa mo sa akin, ha? Hindi porket boss kita ay gagawin mo na lang ang gusto mo. Mahina, ngunit mariing sabi ni Anne. Masyado ka naman pa, bebe. Saad ni Marcus. Hindi na muling sumagot si Anne. Bagkus, tumayo na siya at mabilis na lumabas ng restaurant. Walang magawa si Marcus kundi ang sundan na lang ito ng tingin dahil masyadong maraming tao sa restaurant at tiyak na lilikha lang sila ng eksena kung susundan nito si Anne. Sir, hayaan mo muna. Kahit naman ako, kung ganun ang gagawin mo ay magagalit din talaga ako. Wika ni Ashley na hindi naman agad napansin ni Marcus na dumating. Dalhan na lang ninyo ang pagkain sa opisina niya. Bale walang turan ni Marcus. Saka na rin umalis doon. Napailing na lang si Ashley. Maya-maya ay bumalik na si Jel mula sa comfort room. Oh, nasan si Anne? Tanong nito kay Ashley. Umalis. Si Sir Marcus kasi. Ha? Bakit? Anong ginawa niya? Magkakasunod na tanong ni Jel. Kinulit-kulit pa kasi. Alam na nga nagalit pa si Anne. Alam mo, mukhang malakas ang tama ng boss natin kay Anne.
Mahabang tura ni Ashley. Shh! Baka may makarinig sa'yo. Kumain na lang tayo. Tapos dadalhan ko na lang ng pagkain si Ann sa opisina. Saad ni Jel, saka umupo. Umupo na rin si Ashley at pumili na ng pagkain sa menu. Hindi mapakali si Marcos habang nasa opisina. Sinadya nitong hintayin si Ann kanina para sana humingi ng paumanhin. Subalit, ibang nangyari. Kung bakit ko pa kasi ginatungan ang inis niya. Bulong nito sa kawalan na sinundan ng sunod-sunod na buntong hininga. Katok sa pinto ang umagaw sa atensyon nito. Napailing pa bago tinungo ang pinto para tingnan kung sino ang nasa labas. Hi, Han. Agad na bati ng babae na napagbuksan niya. We have no business anymore. I'm busy. Saad ni Marcos, saka sinara agad ang pinto. Pinakaayaw talaga nito na ugali ng babae ay yung hinahabol-habol siya. Yung kahit wala na sila ay hindi pa rin lumulubay sa kanya. He is a businessman at ang gusto niyang karelasyon ay yung may respeto sa busy hours niya at hindi yung demand ng demand. Kahit naman may pagka-playboy ay hindi naman pinagsasabay ang mga babae. Kumbaga, mabilis lang magpalit. Ano ang gagawin ni Marcos upang mapaamo si Ann? At hanggang kailan paninindigan ni Ann ang pagiging man-hater nito? Abangan ang mga karugtong.